Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Sa church natin, ang daming inspiration na ano po. Katulad din ng Emmy, ang daming pinagdaraanan. Ka-o-opera lang yan, pero nandito ngayon sumasamba. Amen. Sina Ate Noemi, di ba? Nagdadialysis pa rin po siya hanggang ngayon. Tama po ba? Tama po. Ang daming nagpapatuloy pa rin. Amen. Hallelujah. Nung Wednesday po, may pasok. Ako po kasi ay naatasan sa library. No? Ngayon, sa library po, may mga tablet na nilaan gagamitin ng mga estudyante. Brand new po yan, Samsung. Brand new. Nagkakahalaga po ng 15,000 isa. Kasamang palad ko, nanakawan ako ng dalawa. Nanakawan po ako ng dalawang tablet. Hindi naman po ako yung nagmamayari, pero syempre ako po yung in-charge doon. So, parang ilang araw akong nababagabag, walang pasok, lalo na nawala ng pasok, parang wala ng pag-asang babalik o ano pa man. Pero naisip ko yung mga kapatid natin, mas mabigat yung mga pinagdaraanan nila, nagpapatuloy pa rin sila. Sabi ko, Lord, titignan ko yung bright side ng sitwasyon na to. At pipiliin ko pa rin magpatuloy kahit ano man yung dumating na to, pipiliin ko pa rin magpuri sa iyo. Hallelujah. Ganon din po sa buhay natin, hindi mababago ng sitwasyon natin yung katotohanan na tapat pa rin ang Panginoon sa atin. Papalitan niya ng mas magandang bagay kung ano man yung mga pagsubok na dinaraanan natin sa buhay. Amen. Hallelujah.
Dakila ang Panginoon, dakila siya, walang imposible sa Panginoon. At dapat ang Panginoon para ibuhos ang mga pagpapala sa buhay natin. Hallelujah. Hallelujah. Ating itaas ang pangalan ng Diyos sa umaga na ito. Hallelujah. Awitin po natin, I will exalt you. I will exalt you. I will exalt you. You are my I will exalt you. I will exalt you. I will exalt you. You are my hiding place. My hiding place, my safe refuge, my treasure, Lord, you are my friend and King, anointed one, most holy. My
Hallelujah. Everyone needs passion, love that's never faded. Never see for one day. Everyone needs forgiveness, kindness of Savior, the hope of nature. He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, order of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Take me as a body, for my peace to bear. Feel my life burning. Give my life to follow everything I believe. Now I surrender. I surrender. Yeah.
Palakpakan pa rin natin ang Panginoon. So yung iba, wala po. Siguro, sinamantala yung araw at naglaba. Salamat sumilip yung araw. Ano po. Pero sa Orient daw, umaaraw naman, bumuli ko yata. Okay, yan na. Puri ng Panginoon. Umaga ito. Mamaya siguro, pag-usapan natin itong natin, bibigyan ko kayo ng pagkakataong gumawa ng mabuti. Yun ang team natin Abundance in Every Good Work. Magbigay kayo sa lugar nyo ng huwag naman yung kamag-anak yung mayaman. Sa lugar nyo na alam nyo walang-wala. Walang-wala. Kuha kayo, bigay nyo. Pagkakatin para mag-shine, tumana po. Okay, natapos na po yun. Hanggang part 5, wala pa akong bagong series, kaya ito muna. Balikan natin itong babaeng balo. Ready na po ba tayo? Samahan niyo po ako manalangin. Aming Ama, salamat sa pagkakataon. Ito, kahit po magulan, hindi maganda ang panahon. Salamat sa buong linggong pag-iingat mo sa amin, Panginoon, na kahit po napakasama ng panahon, nandyan ka po, Panginoon. Pinapatunayan na hindi mo kami iniiwan ni pinapabayaan. Ang araw na kagaya nito ay araw na kung saan ipinagdiriwang namin ang iyong kabutihan, pinapasalamatan ka namin, pinupuri ka namin, pinaparangalan ka namin, Panginoon, sapagkat harapat dapat ka sa lahat ng kabutihan ginagawa mo sa amin. Ganda ko kami sa iyong salita, samahan niyo po kami maunawaan, maintindihan, ma-inspired kami, Panginoon, lumakas pa yung aming pananampalataya, ang patuloy sa buhay na ito, kahit po minsan may sitwasyon. Salamat po, in Jesus' name we pray. Amen. Okay, totoo yung sinabi ni Jesper kanina. Sa church natin, ang dami nakaka-inspire. Si Ate Emmy, nag-keke mo, pero nandyan. Si Ate Noymi, nandyan, Pero kung minsan tayo, kalaban lang natin. Pinakamahirap lang natin kalaban pag-ulit ko yung katamaran. Hindi sakit ha? Hindi katamaran. So, hindi yun sakit. Noong may kwento ko lang, may bisita tayo taga-alauli dito nung last Sunday, yung ikakasal ko. Grabe, ako yung na-inspired sa kanila. Yun pala, kasama nila Ate Joy sa Korea. Kaya ako yung sinadjust na magkasal. Yun pala, ay bago-bago pa lang siya na na-born again. Kaya nang kausap ko ay nagkokot ng mga verses. Ganun yung mainit sa Panginoon eh. Sinabi po sa talatang ganito, hanggang sa personal bow niya, nagkokot pa rin po siya ng verses. Sinabi sa Ephesians, lalaki, mahalin mo ang iyong asawa. Kaya pinapangako ko, mamahalin ko yan. Hanggang sa personal bow, may talata pa rin. Pero alam niyo po ba, ang laki ng problema namin nung linggong nag-uusap kami niyan. Bakit po? 17 ang release ng marriage license niya. 15 ang lipat niya papuntang Korea. Paano ikakasal yun, mga kapatid? Walang marriage license. 17 i-release ng munisipyo.
Doon ka parang gagawa ng marriage contract o certificate of marriage. Ang balik niya, 15. Meron gagawin natin doon. Dadayain natin. Ano, ilalagay natin ang petsa ng kasal, 18, 19, pero nasa Korea na. Medyo mahirap yun. Dito yun sa passport, sa ano, yung date. Mabuti na lang, nabanggit niya, may kasamang bata eh. Kaya na ba kayo? Meron na. Ilang taon kayo nagsasama? 8? Nako. Ba't hindi sinabi sa munisipyo? Pag 5 taon na nagsasama pataas, hindi na kailangan ng marriage license. Diretso na ng kasal. Punta na lang kayo ng abogado at sa mga naglilipin dyan. No condemnation. Punta kayo ng abogado, ano na lang yung cohabitation ba tawag doon? Pipirma na lang yung kapitan nyo na nagpapatunay na naglilipin kayo sapagkat si kapitan nyo magpapatunay na naglilipin kayo. Ay, naku. Parang kumaraw sa mukha niya. Ano? Kaya, lunis na lunis, pumunta siya sa munisipyo at yun nga, sinabi, ayun, nakasal siya, Biyernes at magpupastor. Eto naman ngayon, ano nung Biyernes? Kasagsagan po ng malakas na ulan. Alas 11, yung bagulan na hindi ka makakalabas ng bahay. Pwede yun. Bahay na. Inakasal na ito ba kung parang inaano ng kaligasan ka kung ano. Talagang, kawawa po talagang nakachinelas niya. Alauli pa naman nilulubog. Alauli, di ba? Nandun sila sa may, nakarete na akong punta si Pastor Jan. Ako na lang ang pupunta doon sa church na yun. Kaso ang church natin, nilulubog din yun. Nilubog si Pastor Obed doon. Nilubog. Sira lahat ng kasangkapan. Mga appliances. Buti na lang nakarating pa rin sila rito 11:30. At siya po nakaraos po yung kasal. Kumain pa sila dito sa may 4 na sasakyan pa. Dito sa may daming kulingan. Kulay orange pa yung na-eat-all yung hindi ko naman yung pangalan ng restaurant niya. Sabi ko, sige, nag-renta na. Ngayon po, nag-chat siya, Pastor, nasa kulay na po ako, maraming siya. At sabi ni Ate Joy, Pastor, mainit po yun, bago kilala pa lang namin. Sana nga po sa asawa niya, makaka-attend ka pa rin sa amin kahit wala na yung asawa. Gusto daw niya makakilala sa Panginoon ang asawa niya. Yan na. Saka kung naituturo yung alauli, pag medyo nag-grow na, masabihin, Pastor naman, meron palang nilalakad lang. Hindi tinuro dito. Hindi nila alam, meron tayong idea, alauli. Yun lang po, nakaka-inspire din yung mga gano'n. Okay, dako po tayo. Balikan natin itong babaeng balo. Last Sunday, nakita natin si Mephibosheth. Naalala pa niyo si Mephibosheth kung paano si David sa kanyang pagkapuno, nag-overflow siya. Pinagpala ng Diyos ang kanyang kaharian, yung pagkahari niya at nakaalala siya ng isang taong pwede niyang gawa ng kabutihan. Mga kapatid, balikan naman natin si Propeta Eliseo kung paano tinulungan niya isang babaeng baon sa utang. Ibang kaso naman ito na tumutulungan baon sa utang at ginawa niya ng kabutihan. Alam niyo, nakakaawa yung mga ganito at may mga kakilala na akong ganito na talagang hanggang sa magtago na. Alam niyo yung mga nababaon sa utang na pagkapantakan na lang yung uutang ulit kasi mariripatan na. Utang ulit pero pantakan na lang. Nahuli na ng pulis pero nung makalaya ganun pa rin. Yun tuloy ang identity niya. Nakakawa. Ang identity tuloy niya yung parang istapa. Baon sa utang. Lagi niya po. Sa lugar niyo, minsan nakilala na nun si utang. Iniiwas. O tingnan natin ang tamang approach kung paano itong propetang ito, paano yung mga anak ng Diyos. Hindi iaalaw ng Diyos. Ito yung sitwasyon na tila walang solusyon. Naranasan na ninyo? Kung minsan, dumarating tayo sa gano'n at hinahayaan na lang lumipas yung mga araw na wala tayong solusyon.
bahala na ang Diyos. Kung minsan, mga kapatid, doon kumikilos ang Panginoon nung sinabi mong bahala na ang Panginoon. Kasi habang meron pang pinagmamalaki at naiisip mong minsan, napakaabala mo maghanap, gumawa ng solusyon. Di makasingit yung Diyos. No? Di magawang makasingit ng Diyos. Pero kung minsan, kapag sinabi mong bahala na ang Diyos, aba, doon naman kumilos ang Diyos. Ano? Kaya nga daw yung salitang bahala na. Di ba sabi ni Lapis, Diyos pala yun? Yung bahala na? Bathala na? Si Bathala, ang pangalan ng Diyos pa rin na lumikha ng lahat, tawag ng mga ninuno natin sa Pilipinas, ay Bathala. Diba? Talagang yun. Ano? Bahala na. Ano? Yung problema, meron namang fraternity, bahala na. Ito naman yung mga nanasaksak. Bahala na. Patay kung patay. Pinapata naman. Sige. Ano? Bahala na rin yun. Ano? So, sitwasyon na tila walang solusyon. Naranasan ko na. Tingnan natin ito. 2 Kings 4, 1-7. Are you ready? Ready na po ba tayo? Sayang, nandito ka na rin lang. Ang sarap kainin ito. So, kung muli may babaunin ka. Ano? Hindi ka lang naka-attend. Naka-worship ka talaga. Ang highest form, binaydi ko to. Ang highest form pala ng worship ayon sa Jewish talk sa mga Hudyo ay learning. Learning sa Diyos. Pagkatuto. Yung highest form ng worship. So nag-worship ka pala kahit nakaupo ka lang. Hindi sa akala natin ang nag-worship yung umiiyak lang, yung nakataas lang ng kamay. Worship ka rin yun, mga kapatid. Pero yung highest form of worship ay patuloy mong kinikilala ang Diyos Ama na nagmamahal sa iyo. Learning. Amen? Yun ang highest form ng... Kaya pala noon, nung panahon yun, may alagad talaga. Puso na ang alaga. Discipleship, ito po ang gusto ko isa sa inyo. Ang alagad pala, baka maging serious natin ito, ang alagad pala talagang tumitira sa mga master nila. Tumitira talaga, iniiwan ang lahat. Tirahan, trabaho, iniiwan lahat. Ang alagad na kinakampanya niya ngayon, hindi naman gano'n. Kasi sunset talaga tayo di discipleship. Okay, may isang byuda, ha? Kailangan makasunod kayo sa talata. Kung hindi nyo maintindihan. May isang byuda na ang asawa ay kaanib noon sa grupo ng mga propeta. Kahit pa may mga propeta, may samahan. No? At sa kanilang samahan, may nagpapautang. Mga propeta. Nahuhulaan kaya nila na hindi sila makakabayan. Nahuhulaan kaya nila. Dito makikita mo talaga na nasulat sa Bible. Sa tunayan talaga, tao lang din yung mga propeta. Kami ba? May byuda, may isang byuda na ang asawa'y kaanin doon sa grupo ng mga propeta. Ano nangyari? Isang araw, itong byuda po, o baing-balo, humingi siya ng tulong kay Eliseo, propeta ng panahon yun, propeta Elisha. Sinabi niya, patay na po ang asawa ko. Byuda nga eh. Patay na po ang asawa ko na inyong lingkod at alam niyo kung gaano niya ginagalang ang Panginoon. Sabi niya, lingkod, active. Yung aking asawang propeta, kita niya naman, dapat sa Panginoon to. Talagang inuubos yung kanyang karunungan kaalaman sa Panginoon. Ano? Ang problema, mga kapatid, ngayon, ang tao po na pinagkakautangan niya ay dumating. Para kunin ang dalawa naming anak na lalaki upang gawin alipin bilang kabayaran sa utang. Nadaanan na natin ito eh. Pero meron pa rin tayong makikita. Mga kapatid, kung nangungutang noon, panahon iyon, ang binabatak, hindi television at rep. Ang binabatak po ay yung mga anak. At napakasakit nito. Sige, imagine nyo. Meron kayong dalawang anak na lalaki at babatakin dahil maon kayo sa utang. Kaya kung minsan, ang mga nasulat sa Bible, hindi pasado sa moral ng mga tao ngayon. Ba't kung pinapayagan nyo ngayon? Ngayon, pwede ba yun ngayon? Baka parang ngayon maghahatak. So parang ngayon, di papasayin, ibabatakin ko yung mga anak. Ano?
May mga ganun, ano. Pero pinakita talaga na mga tao lang din yung, ano. Tsaka yung panahon ng kamang noon yun eh. Dumating lang ang Panginoon Jesus kaya nabuksan ang isip natin. Okay, ano ha? So sinabi sa kanya ni Eliseo, yan ang problema ng babae. Anong may tutulong sa'yo? Kapag dalawang anak mo, sabihin mo sa akin, ano mayroon sa bahay mo? Ganun ang dati. Ang Diyos, lagi ganun ang tanong eh. King Moses, anong hawak mo? Tungkod mo. O sige, may tinali ng tungkod. Si David, kaharap si Goliath. Anong meron siya? Ano tawag daw? Ang ibang tawag, saltik eh. Alam mo may saltik. Hindi naman tirator. Yung tirator, mayroong letter 1. So sinabi sa kanya ni Eliseo, ano may tutulong sa'yo? Sabihin mo sa akin, ano meron sa bahay mo? Ano ha? Sumagot ang babae, wala po. Maliban lang sa kaunting lang yun sa lalagyan. Nauna yung wala po. Ugaling Pilipino, wala kahit meron pa. Na? Tanggalin natin yan. Wala kahit meron pa. Sinabi ng babae, so walang halaga, walang value sa kanya kung ano meron siya sa bahay. Kasi konting langis lang. Wala po, maliban sa kaunting langis sa lalagyan. Sabi ng babae, paano? Sinabi ni Eliseo, ito na. Puntahan mo ang lahat ng kapitbahay mo at manghiram ka ng maraming sisidlan. Karamihan ng mga sisidlan noon ay gawa sa parang puting na paso, maliit na malaki. Pati po planggana nila, pati batya nila ay gawa sa putik talaga. Mula sa maliit hanggang sa malalaking palayok na nalala niyo yung ginawa ng alam ng Panginoon. Simlaki ng tao yung mga jar doon, yung mga palayok doon, na ginagamit sa paghuhugas ng ginawang alam. So sabi, manghiram ka ng maraming sisidlan. Marami sisidlan. No? Ito, kailangan alisto ka sa pagsunod nito. Kailangan gumana ang pananampalataya mo. Huwag ikaw ang kauna-unahang hindi maniniwala sa ipapagawa ng Panginoon. Pumasok kayo mga anak mo sa bahay. Isara nyo ang pinto. Ibuhos nyo ang langis sa lahat ng sisidlan. Itabi mo ang bawat sisidlan na mapupuno. Kapag ikaw ang nauutusan nito, ikaw ang babaeng bago, pwede mong sabihin, may saltik ang propeta. Kasi bago ang langis na palagay natin ngayon sa panahon ay nasa Johnson baby oil, yung ano. Tapos ang lalagyan mo, ang lalagyan mo yung mga Tupperware, mga batya, na galing sa Newta, sa Newstar, mga drum. Ang lalagyan mo, ang katulad nito yung tinapay na pinarami. Pinaupo ang tao, 5 ang tinapay. 5,000 tao, kasi uupo, kakain. Yun eh. Kaya kailangan gumagana ang pananampalataya talaga eh. Mag-isip bata kayo na, sige, kahit na imposible, sige, gawin natin. Kaya itong nanay na ito, kasama ang 2 anak niya, ay naghakot ng mga palayok, baso, tasa, bakya na gawa sa putik, tinakot nila, nagpinto-pinto sila, nag-door-to-door sila, tinakot ito, dinala sa kanilang tahanan. No? At nang makaipon na sila ng mga sisidlan na napakarami, mga kapatid, ang utos ng propeta ay isara ang pinto. Napakahalaga nito mga kapatid. Yung pagsasara ng pinto. Ito yung i-empty mo yung sarili mo. At sabi ko, ang ingay kasi ng mundo eh. Ito yung picture na wala ka dapat naririnig. Maraming ingay ang mundo, mga bulong-bulong at nababasa sa social media. Kailangan makawan-unuan mo talaga ang God eh. No? Yun yung pagsira ng pinto, mga kapatid. No? So pumasok kayo mga anak mo sa bahay, isara mo ang pinto, ibuhos nyo ang langis sa lahat ng sisidlan, itabi mo bawat sisidlan na mapupuno. Mga kapatid, kaya ginawa ng babae ang iniutos ni Eliseo sa kanya at isinara nila ang pinto ng bahay nila pagkatapos dinala sa kanya ng mga anak ang mga
sisidlan at nilagyan ito ng langis. Ganito po ang itsura. Imagine niyo, nasa bahay na, nasa kwarto o baka walang kwarto yung bahay noon. Mga kapatid, punong-puno, siguro hanggang kisame, yung kanilang naipong sisidlan, mga kapatid. Yung mga bata ang tagadala sa kanilang nanay. Yung nanay ang taga-puno. At bawat napupuno nung langis na galing sa maliit na sisidlan, na ang sinisidlan ay malaking palayo, ay itinatabi nila. Kukuha na naman sila ng lalagyan, bubuhusan na naman, mga kapatid, yung oil ayaw tumigil sa pagtaloy. Hindi tumitigil, mga kapatid. Ano ha? Hindi tumitigil. No? Nang mapuno na ang lahat ng sisidlan, sinabi niya sa kanyang mga anak, bigyan mo pa ako. Bigyan niyo pa ako ng sisidlan. Puno na lahat. Napuno na. Ang daming langis. No? Napuno na langis yung buong bahay nila. Bigyan niyo pa ako. Sumagot ang anak niya. Wala na pong sisidlan. At tumigil na ang pagpagos ng langis. Ang galing po nito, tumigil lang ang langis kasi wala na sisidlan. Nakuha niyo po yun? Kaya lang tumigil ang langis kasi wala na sisidlan. Ang galing po nito, mga kapatid. No? Kahit ikaw may maiisip dito, kahit hindi mo lalagyan ng application, no? Nung gumana ang pananampalataya itong pamilyang ito, nung mag-anak na ito, hinakot nila, makakakot nila lalagyan. So, hanggang doon lang siguro, wala na silang mahiraman. O baka nadamihan na sila sa kanilang hiniram, mga kapatid. At binuhusan lahat. Super himala po ang nangyari. Ano ho? Pumunta ang babae kay Eliseo na likod ng Diyos at sinabi niya ang nangyari. Kinuwento na ng babae. Okay. Nasunod na po namin lahat. Meron na langis ang lahat ng sisidlan. No, sinabi ni Eliseo sa kanya, umalis ka at ipagbili ang langis. Benta mo langis. Bayaran mo ang utang mo. Galing. Ano ho? May makitira ka pang sapat na pera para mabuhay kayo ng mga anak. Kapatid, isa ito sa istorya na talagang mahahamon ka, paanda rin yung pananampalataya. Tingnan natin ang krisis sa buhay ng babaeng balo. Una, number one, mga kapatid, utang Israel. Utang Israel, noon pa man sa panahon ng Biblia. Panahon pa lang ng Biblia, meron na palang nababaon sa utang. Hanggang ngayon, bagsakan natin, lubog sa utang. Mga kapatid, hindi lang lubog sa baha, lubog din sa utang. Pati mga bansa, hindi lang mga At meron nagsabi sa akin, akala niyo ba yung mga negosyante, walang utang? Ang pinakamautang daw ng mga tao, yung mga negosyante. Kasi nagpapaigot lang ng pera yung mga yan. Nagpapaigot lang ng pera. So, walang exempted. Pati nga propeta, may utang. Hindi niya nahulaan kakapusin siya, hindi na utang siya. Mga kapatid, sa utang Israel, noon pa man sa panahon ng Biblia, walang accepted, pati propeta nagkautang. Malino po ba? Walang accepted, pati propeta nagkautang. Problema ito, Proverbs 20:7. Ano sabi? Ang nangungutang ay alipin na. No. Diba? Truth? Truth ba? Ang alipin ay ano? Ang nangungutang ay alipin ng nagpapakutang. Utang ka, lagi mo iniisip yung babayaran mo, yung babayaran mo, yung babayaran mo. Pag-iisip mo yung babayaran mo, yung babayaran mo. Ano ha? Minsan takot mo makasalubong. Ano ha? Kaya nga sa Facebook, ang dami mong nagpopost tungkol sa utang. Ano ang sign na bayad na yung nangutang sa'yo? Sumasalubong na siya. Hindi na siya nagtatago. Ang dami mga ganyan sa Facebook tungkol sa mga utang. Ano? At huwag kayong mangungutang online, mga kapatid. Ipopost ang pangalan ninyo pag di kayo nakakapagod. Ako may inuhulugan akong iPad, mga kapatid, sa Shopee. Nalimutan ko lang naman, 3 days na akong ano. Kasi Shopee Pay ba yun? Shopee Pay. Ano. So, hinulugan ko ng 1,200 monthly. 3 days lang ang tinawagan na ako. Ako pa may galit eh. Sino po ba to? Shopee pala. Eh, mature na po yung ano nyo.
Bakit mo kayo hindi kakabayad? Nalimutan ko lang po. Mayroon po akong bayad. Baka po magawa niyo ng paraan. Manghiram muna kayo. Tinuturuan pa ako. Nalimutan ko lang talaga eh. Yan ang problem ko ngayon eh, sa mga iniinom kong gamot. Pero ayoko i-claim. Pero nangyari na naman nung Biyernes ng gabi, nautusan ako ng council, Pastor, kausapin niyo na po yung chairman ng LGF Olonga ko at saka treasurer tungkol sa support ni Pastor Ayan. Kasi hanggang ngayon, walang support, ilang taon na. Council lang at Pastor nagbibigay. Gumawa ako ng GC. Tinext ko muna, sinag ko muna sila. Pwede pa kayo video call, chairman, sa Olonga po? Treasurer din. Okay, anong oras na ngayon? Alas 6. Alas 8, mag-video call po tayo. Nautusan pa ako ng council tungkol sa support. Mame, alas 8, may video call ako ha. Naisip ko, alas 10 na. Hindi nga, paano kaya mga naghintay na yun? Baka hindi na kailangan ko naghintay naman. Yan ang naging problema ko. Yung libot. So, ang mga utang ay alipin na nagpapakutang. Totoo po yan, mga kapatid. Kaya maraming mensahe. Hindi ko lang sasakain ako. Nahihirapan ka daw magpalain ng Panginoon kung marami kang utang. Pero ayaw kong paniwalaan yun. Mga underdalo yung mga nagsasabi. Kasi ang gusto nila, para gumanda ang testimony mo, wala kang utang, pagbayad na lahat, saka ka palang pagpapalain ng Panginoon. No, I don't believe that. Ang paniniwala, continuous ang supply ng Panginoon. Bukod sa pambayad, meron ka rin, mga kapatid. Sapagkat, ito nga katotohanan eh, propeta na nagkautang pa eh, mga kapatid. Pinakita sa atin. No? Yun lang, alipin tayo ng nagpapagutang. Ang utang ng baboy, sobrang laki. Ano ba? Ang katapat ay 2 anak na mababata, mga kapatid. Sobrang laki ito. Hindi ko alam kung magkano. Ang problema, namatay yung propetang ng utang. No? At ganoon talaga, mga kapatid nun. Babatakin yung mga anak mo. No? Magkwento ako sa inyo. Sa Israel kasi, bago yan. Bago yan. Pag binayad mo yung anak mo dahil sa utang mo, maglilingkod yun 6 na taon. Haligi kaya? Aalipinin yun 6 na taon. So hindi talaga kanila. Hindi na batak ng tuluyan ang pag-aari na nung nagpapakutang. After 7 years, lahat ng utang sa Israel ay pinapatawad na. At lahat ng alipin, pinapalaya na. Nasa iyo na lang kung maganda ang kalagayan mo sa amo mo, ay mag-stay pa rin bilang alipin. Pero lahat ng alipin at ng putusan, pagka tuwing 7 taon, pinapalaya ko. So may limit. Pero kahit na, imagine na batak sa iyo anak mo, 10 taon tsaka 12. Hindi babalik sa iyo 19, ano na? Babalik sa iyo, teenager na, mga kapatid. Babalik sa iyo, yung 10 taon, 16 na, mga kapatid. No? Baka pagbalik sa iyo, puro kalyo, tsaka pagod na pagod talaga, mga kapatid. Anya po kayo? No? Naalala ko pag-utang. Yung kalinhaga nung alipin hindi marunong magpatawad. Sino na nakabasa nito? No? May utang siya, 10,000. Sabihin na natin piso, kasi piso sa atin. At pinatawag siya ng hari para magbayad. Alam niyo po, nagmakaawa siya. Sabi niya, mga kabayad, din ako mahal na hari, mahabag po kayo sa akin. At dahil sa kanya pagmamakaawa, ay pinatawad yung utang niya 10,000. No? Ito na ngayon. No? Nasa lubong niya, yung may utang sa kanyang 100. 100 lang yung utang itong nasa lubong niya. Ang ginawa po niya, sinunggaban niya. Ganun ang sinabi ng Bible. Sinakal pa. Magbayad ka ng utang mo. Nagmakaawa. Kung ano ang sinabi niya sa hari, ganun din ang sinasabi ng alipin. Mahabag po kayo sa akin, makakabayad din ako. Pero hindi niya pinatawad. Alam po nangyari? Pinakulong pa niya. May 100 utang. Pinakulong niya. Ang dami nagsumbong sa hari. Wah,
nakarating sa Kapitolyo. Ano, mga kapatid? Nakarating. No? At pinatawad niya yung aliping hindi marunong magpatawad, mga kapatid. Ayun, siya yung pinakulong hanggang sa makabayan, mga kapatid. Amen? Yung talinhagang yun, nagpapakita sa atin, tayo lahat nagkautang sa Diyos. Ikaw, ng malaki. Tayo lahat nagkautang sa Diyos. Pero salamat may nagbayad po. Amen o ba? Kayong mga piling guilty. No? Minsan di may iwasan yan. Ano ba result? Ano ba gamot sa guilt ng mga mali, ng mga kasalanan? No? Yung ginawa ni Jesus. May nagbayad para sa iyo. Yan ang nalunas kasi mahirap mabuhay ng may guilt. No? Kinokondem mo yung sarili mo. No? Sa mga mali mo, sa mga nakaraan mo. So para makapagpatuloy ka, may nagbayad, mga kapatid. Kaya wala nang anumang hatol sa atin. Kasi may nagbayad na linis po ang utang natin sa Diyos. Hello? Linis po ang utang natin sa Diyos. Fully paid. Fully paid. Dati nakalagay dyan yan sa harap natin. Fully paid po tayo. Wala kang atraso sa Diyos. Amen? Amen! Amen! Parampakan natin ang Panginoon. Mga kapatid, no? Ayan. Tapos na yan. May makaawa, sinakal, bilanggo. Ang sitwasyon ng balot, nakita natin kung yung, ang sitwasyon ng balot, piling ano, palagay nyo, ang balot, piling, helpless. Wala na. Ano pa? Hopeless. Kukunin yung dalawang anak eh. Ano pa piling? Piling empty. Ano pa piling? Kaya kung magpe-Facebook to, araw-araw may piling po. Iba-iba, araw o baka inilista niya. Mga kapatid, feeling afraid. Takot na takot siya. Anong araw kaya mababatak yung dalawang anak niya? Anong oras kaya? Gabi kaya gagawin yung pagbatak sa dalawang anak niya? Pagkuha sa dalawang anak niya? No? And siguro ito yung lahat eh, feeling exhausted. Nakakapagod yung mga pagsubok, di po ba? Yung mga problema. Ano ho? Yung mga ayaw tayong tantanan minsan na mga nangyayari sitwasyon sa buhay na ito sa lupa. Feeling exhausted. Dry na po ito. Ano ho? At wala na siyang solusyon. Kaya naman, umaksyon, lumapit sa propeta. Lumapit sa propeta, lumapit sa Panginoon. Truth, mga kapatid. Truth daw. When we reach the end of our own supply, the abundant supply of God begins. Amen. Ako ayun pa. Kapag naubusan ka ng mga personal supply mo, wala ka nang magawa, wala ka nang matakbuhan, wala ka nang malapitan, doon pala, nasa dulo ka na ng sinulig mo, ng lubid mo, wala na. Period ka na, doon pa lang ang supply ng Diyos nagsisimula. Kapag mo. No? Kaya pag naging hopeless ka pala, doon ka magabang. Oy. Sabi ko, kung kailan ka hopeless, doon ka magabang. May mangyayari. May mangyayari. Pag wala ng pag-asa, doon ka magabang. Kasi kung kailan ka walang pag-asa, saka tumarating yung pag-asa na galing sa Diyos. Amen. Pag-asa hindi galing kay kumpare, kay kumare, sa dakong malakas na pinagmamalaki mo sa bayan mo. Hindi galing sa kanila magagaling ang pag-asa. Hanggang may pag-asa ka sa kanila, hindi ka helpless, hindi ka hopeless. Pero kapag butol na ka na, period ka na, doon pa lang magsisimula yung supply na Panginoon. Amen! Amen! Palapakan natin ang Panginoon. Ang tanong ni Propeta Eliseo sa balo, ano mayroon sa bahay mo? So kapag feeling hopeless, tired, exhausted, afraid, mga kapatid, anong mayroon ka? Ano pa ang mayroon ka? Kasi ugali nga natin yung, wala na ako. Ganun din sinabi ng balo, pero meron pa eh. Meron ka. Kunting langis naman. Kung gamitin natin yun. No?
si Eliseo, baka naman, baka lang kasi meron pa sa bahay na pwedeng paramihin ng Diyos. Bisan maliliit na bagay, na tinitingnan mo maliit, hindi naman gagamitin ng Diyos. Kasi alam nga naman, merong isang box na pulong-pulo ng pera, bumagsak sa bubungan ng babaeng balo. Pwede gawin iyon ng Diyos. Pero hanggat maaari, yung natural, hindi nilalabag ng Diyos eh. No, na magic. Kundi dinadaraan ka pa rin niya, tulad ng isda, walang huli. No? Alam nga naman bigla, mga teklis-teklis na ang nagsidating. No, nanggaling pa rin sa dagat. Yung tinapay, paano dumami? Kasi may 5 tinapay. Nakukuha niyo ba? May 5 tinapay na ginamit. Kaya, mga kapatid, pag meron, pag wala. No? Pag sinabi niyo kasi madalas, mga tao, ugali na lang yung wala eh. Kahit meron, wala. Ay wala tuloy. Eh wala, sabi mo wala. Eh wala, mawala, hindi dadami yan. Hindi masasaganain niya ng Diyos. Wala eh. No, wala. No? Ang pinaparami ng Diyos, yung meron lang kahit konti. Nandiyan pa kayo? Nandiyan pa kayo? Amen. No? Kasi sa Diyos, naganap abundance, natural sa Kanya yung magparami. Natural sa Diyos yung magpasagana. Oh. Natural sa Diyos ang magparami, mag-multiply, magpasagana. Na meron tayong konti, mga kapatid. Bago pa ang pagpaparami ng tinapay at isda, mga kapatid, pinarami na ng Diyos yung mga alaga ni Abraham. Ano pa? Nag-away-away yung alipin ni Abraham sa sobrang dami niyang alagang hayop. Mga alipin, mga pastor na yung nag-away kasi hindi na nila malaman kung ano yung kanila. Sobrang dami, hindi na nila mabilang. Pinarami ng Diyos, pinayaman ng Diyos si Abraham. Amen? No? So noon pa, si Isaac naman, panahon ng tagtuyot. Pag sinabi tagtuyot. Wala talaga, walang ani. Pero pinarami ng Diyos yung ani ni Isaac kahit tagtuyot. Kasi ang Diyos hindi nagigipit eh. Tama ba ako? Ang Diyos hindi nagigipit. Ang Diyos mo hindi nagigipit kailanman. Hindi siya marunong magipit, mga kapatid. No? Sa panahon ng malak, wala. Doon sumasaga. Sa panahon walang ani, sa panahon tagtuyot, sa panahon may salot, doon meron. Doon nakikita ang Diyos. Naniniwala pa kayo sa wala? Naniniwala pa kayo sa wala? Huwag kayong tumingin. Yan, may kapatid tayo ngayong nasa ospital. Si Mami Nicolong, pinag-pray natin. Si Ate Wet, nangangailangan ng 8 bag pala. Kailangan na, plus 8 bag. Bago siya operahan. At ang sabi daw ng doktor, napakaliit na ng chance niya. Kasi kapag tinanggal yun, sobra daw talaga ang dugo. Pero katsat ko, grabe. Grabe yung yung pain niya. Opo, Pastor, alam ko naman eh. Subok ko na po, sabi niya, ang Panginoon. Nasasaktan lang ang katawang lupa ko sa dami ng tusok. Pero alam ko, sabi niya, itatawid ako ng Panginoon. Ate, sinabihan na ng doktor. Si Wet po ay drummer natin dati. No? Nag-drum siya. Plano nga niya, magturo ulit sana eh. Pero nakapangasawa yata ng Murani, tama ba ako? Nakapangasawa ng Murani, kaya medyo tayo. Ngayon, nandiyan na naman. No? Pinag-pray natin. Nangangailangan pa rin. Tatlo na yung nilapitan na ko. Yung isang pastor, kapatid pala ni Ate Norma yun. Si Ate Norma pala, wala si Ate Norma. No? May kapatid pala pastor. Si Pastor Luis Cruz.
At si Pastor Luis Cruz, madalas kong kasama. Parang si Saeo, napakaliit. Tapos, panot yung ulo. Parang si Saeo, ang liit niya. Palaging may maleta. Palaging may maleta. Kasi siya yung contact namin sa mga mayor at sa Kapitolyo. Pagkakausapin si Mayor ng Abukay, Mayor ng Dinarpihan, Mayor ng... Mga kapatid, siya yung contact namin. No? Hindi ko alam, kapatid pala ni Ate Norma, tapos nasa Red Cross. Nasa Red Cross. Kaya, ayun, sana, katsat ko na kagabi. No. Pero kung may kailangan pa kayo, alam pa kayo na gusto mag-volunteer, pinakamagandang good news po yan, mga kapatid. Last 2 weeks ago, si Ate Michelle, asawa ni Ate Brishan, ang tagal sa ospital. Na nangailangan din ng dugo. At si Pastor Jonel ng Pilar, isa siya sa nagbigay ng dugo. Kaya si Ate Michelle, Jonela na daw ang pangalan niya ngayon. Dahil naghalo na yung dugo ni Jonel. Pastor Jonel na siya. Pinakamagandang good works yun. Kaya lang ako, mahihituhin ako, paano ba ako mag-donate ng dugo? Kung mahihituhin ka, hindi pwede, mga kapatid. Opo. Kailangan malakas yung katawan mo. Yung ang malakas ang katawan kinuhanan lang ng dugo, hinimatay. Ano ha? Hindi nagdodonate yun ha. Check up lang, i-test lang. Hindi matay. So, pero pinakamagandang good works yan, pagbibigay ng dugo, pagtugtong ng buhay. Samantalahin po. Do you still believe in miracle? Amen. Ang kumalit, huwag kayong bibitaw. No, parang kami naniniwala. Ang mga nakakaranas ng himala ay yung mga hindi tumitigil kumapit sa himala. No? Yung bang magsabi kang ganito, walang-wala ako ngayon, pero alam ko, may ibibigay na sobra-sobra ang Diyos. Ganun yung nananampalataya Yung lumalabas sa bibig mo, walang-wala ako ngayon, pero alam ko, may ibibigay ang Diyos na sobra-sobra sa akin. Hindi yung bibig ka na, tapos lalabas sa bibig mo, wala na, tikok na, patay na tayo nito. Ewan ko kung ano na itulong sa iyo, mga kapatid. Hindi pa nananampalataya yan. Hindi pa nananampalataya yan. Mga kapatid, ito pa. Tapos ako ngayon, pero paaabutin ng Diyos ang hawak ko, lalagpas pa. Di ba kung minsan, malayo ka ang katapusan, yung hawak mo, Diyos ko, wala pang pampinil ko. Pagtubig lang po. Ano ha? Ganun tayo, parang hindi aabot. Mukhang hindi aabot. No? Pero kung lalabas sa bibig mo, kapos ako ngayon, pero paaabutin ito ng Diyos hanggang katapusan, lalagpas pa. Amen? Sino nakakaranas ng gano'n? Yung marami, nakakaabot. Yung konti din, nakakaabot. Ano ba? Parami pinag-aabot ng Diyos. Kaya konti, yung marami, lalo pinag-aabot ng Diyos. Nakakakaos tayo. Amen? Ito, mga kapatid, si Habakuk, ganyan siya Anong sabi ni Habakuk? Kahit hindi mamunga ang mga puno ng igos, yung mga puno ng upas, hindi mamunga. Yung kahoy ng ulipo, at kahit walang anihin sa bukrin, at kahit mamatay ang mga alagang hayop, grabe naman to, sa kanilang mga kulungan, wala nang prutas, wala pang hayop. Ano sabi niya? Magagalak pa rin ako dahil ang Panginoon Diyos ang nagliligtas sa akin. Amen? Ganyan yung mga nananampalataya sa panahon ng Biblia. Kahit may sitwasyon, iba lumalabas sa bibig nila. Amen? Kasi nanonood ako ng pelikula sa Netflix, ganun yung mga Amerikano. Mamamatay na yung hawak nila. No, hindi. Makikita mo pa mo, makikita mo pa mo. Ganun sila magsalita, hindi naman sila Christian. No? Minsan kasama nilang mga sundalo, naghihingalo na, mamamatay na ako. No, hindi. No? Makaka-attend ako sa graduation ng anak mo. Ganun sila magsalita. Hindi naman sila Christian. Pero, ugali na nila magsalita ng mga kapatid. Amen ba? Amen? Nakakatulog po ba na rin
din siya ang nagbibigay sa akin ng kalakasan. Pinalalakas niya ang aking mga paa, na tulad ng mga paa ng usa, upang makakyat ako sa matataas na lugar. Amen? So yung imposible, isa lang sinasabi nun eh, magle-level up ka pa. Sabi ko magle-level up ka pa. Hindi mo kaya akyatin, paaakyatin ka lang ng Panginoon. Level up yun. No? Amen? So hindi lang nabibigay kailangan mo, magle-level up ka pa. Kapatid. Hallelujah. So puntahan ang lahat ng kapitbahay. Manghiram ng maraming sisidlan. Isa lang ibig sabihin ito. Ihanda mo sarili mo sa malaking pagpapala. Sa malaking biyaya. Huwag kang hihiram ng konti. Damihan mo ang iyong lalagyan mo, lakihan mo ang iyong lalagyan. Kasi your expectation or your preparation reveals your expectation. Konti lang. Nakita ko lang ito, sinama ko. Pero hindi ako siya doon. Minsan totoo, minsan hindi. Yung daw inihanda mo, yun lang ang bilang ng mga palayo. Ang gandang pala na. Yun ito ang darating na pagpapala sa iyo. Kung gano'n daw yung sukat ng lalagyan mo sa Diyos, yun lang daw. Ibibigay sa atin. Pinupuno tayo ng Diyos hanggang sa kaya lang natin. Pero hindi eh. No? Sobra-sobra talaga ang Diyos kung magbigay. Kapatid. Sabi pa nito, if you prepare small vessel, you limit the manifestation of the miracle. Minsan nangyayari yun. Because of your faith. No? Hinihingan ka ng sinabihan kang lakihan mo lalagyan mo. Tabo lang yung dala mo. Amen? Amen o ba? Hallelujah. Kaya dito, nakuso ito, tuwing offering, binabanggit ito sa mga simbahan. Magbigay kayo at kayo ibibigyan ng Diyos. Gustong takal, siksik, liglig, umaapaw pa. Ito yung unlimited na sinasabi ko. Amen? Kapag nagbigay ng Diyos, siksik, liglig, umaapaw pa. Pastor, yung kasunod, sapagkat ang panukat na ginagamit niyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. Mga kapatid, sa iba yan. Hindi ang Diyos yan. Ayan o. Minsan basta natin binasa, akala ito idudugtong natin, gawa ng Diyos eh. Hindi. Nakita niya? Sapagkat ang panukat na ginagamit niyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. Iba. Pero ang Diyos nasa taas. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos, gustong takal, siksik, liglig, yung umaapaw po, wala nang sukat nyo. May sukat ba yung aapaw? Wala. Ito, comparison ng tao, may panukat. No? Ito lang ba bibigyan mo sa akin? Wala ka naman yan? Ikaw nga, hindi ako makahingi eh. Buti binigyan kita eh. No? Pero kung isa sinusukat ng tao yung pabutihan mo sa kanila, at yun din ang sinusukli nila. Bakit ikaw ba? Ano ba binigyan sa akin? Ito rin. Ganun ang tao. Kaya ang sabihin dito, iba. Sapagkat ang panukat na ginagamit nyo sa iba, ay siya rin gagamitin panukat sa inyo, dito, iba. Pero ang Diyos, pag nagbigay ka, siksik, liglig, maapaw, walang sukat. Amen? Walang sukat, palawakan natin ang Panginoon. Ito pa another truth, faith acts. Ang pananampalataya, kumikilos, hindi natutulog, kapatid. Araw sabi, isara niyo ang pinto, punuin niyo ng kung i-imagine ninyo, ganyan ang nangyari. Hindi niya hawak ng babaeng balo. Ang liit. Pero yung mga binubuhusan niya, pagkalalaking sa sidlan.
Mga kapatid, isa nga dito, puro yung lakas. Ano ha, tumigil na ang langis nung wala na sisigla. No? Ayan. No? Kung meron pang lalagyan, may aagos ko ba? Kung meron pang lalagyan, ulitin ko, may aagos ko ba? Hanggang may lalagyan ka. Kaya huwag kang tumigil na maubusan ng lalagyan. Kailan ba tumigil? Ha? At kailan ka rin tumigil? Bakit nga ito? Ano? Hallelujah. Ano? Minsan ang problema wala sa pagtigil ng supply, kundi nasa pagtigil ng lalagyan. Malaki ang Diyos natin. Lakihan mo ang sisundan mo. Amen? Amen? Faith acts. Kumikilos. Gumagalaw ang pananampalataya. No? Matatapos na po tayo. Sabi dito, pag biniwalaan ng langis, bayaran lahat ng utang. Ito yung matindi, yung ano yun? Kapatid, may matitira ka pang sapat na pera para mabuhay kayo ng mga anak ko. Hindi lang kasiguruhan na makakabayad siya ng utang, siguradid na may pera sila habang buhay. Ang galing! Magbabayaran ng utang, may pera pa sila. Hindi 1 taon, hindi 2 taon, hindi 3 taon. May bayad pa sila, may pera pa sila habang buhay. Sure na ang kanilang future. Hindi lang assurance ng pagbayad ng utang, insurance din. Nabayad na ang kanilang future. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Nabayad po tayong lahat. Panginoon, salamat. Kaharal na ito ngayong umaga tungkol sa babaeng nawala ng pag-asa dahil nagbangon siya sa utang. Pero pinakita niyo po, hanggang naniniwala kami sa himala, sa pagkadilawang Diyos na himala, hanggang naniniwala kami, Panginoon, na may magagawa ka sa aming buhay, na parang bata ay maniniwala din kami mag-ipon ng lalagyan, sapagkat mayroong malaking pagpapalong aangos na daloy. Panginoon, mararanasan namin, Panginoon, kagaya ng babaeng balot ito, ang paglaya sa mga mahirap na sitwasyon, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga anak mo na palito. Salamat sa mensaheng nagpalakas sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Minsan pa po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. God is good. Amen. Mabuti ang Diyos sa bawat isa sa atin. Ano po? Maraming salamat kay Pastor sa isang napakagandang revelation na naman, na ang tungkol doon sa babaeng balo. Ano po? At yung mga bagay na minsan akala natin sobrang big deal sa araw-araw, yung mga sitwasyon ng buhay natin, akala natin minsan nalalagay tayo sa mga alangang sitwasyon. Yung mga bagay na akala mo wala ng solusyon, minsan talagang nalalagay tayo sa ganun. Tama ba? Hindi natin lubos maisip sa mga desisyon na ginawa natin. Sa sobrang reliant natin, sa sobrang pagkadepende natin sa sarili natin, minsan nagkakamali tayo ng desisyon. Yung mga desisyon natin na natutungo tayo dun sa mga alanganin. Pero yun nga, based on sa natutunan natin sa message, yung mga alanganin sitwasyon na yan, nakakala mo kahit pumunta ka sa kanan, pumunta ka sa kanan, pumunta ka sa kaliwa, wala ka nang pupuntahan, pero doon pala kumikilos yung Panginoon. Pag nandun ka na sa tawag dito, sa dulo ng sarili mong kaparaanan, doon natin nakikita kasi wala na talaga wala na talagang wala ka nang naisip na solusyon, wala ka nang naisip na sarili mong kaparaanan. So doon talaga kumikilos yung biyaya ng Panginoon. At minsan minsan yung representation ng yung tapayan doon sa kwento is yung kung ano ba yung sitwasyon ng buhay mo na gusto mong yung sitwasyon ng buhay mo na gusto mong gumanda. Financially,
tawag dito, financially, sa health, saan pa ba? Sa kalusugan natin, sa trabaho natin, kung saan yung ano eh. At yung solusyon is yung yun lang is, pinapakita lang din minsan sa kwento na yun, yung unlimited. Kapag once na natapos na, lahat naging maganda na yung sitwasyon mo, doon lang tumitigil or doon lang magiging sufficient. Yung wala ka na talagang naisip na nararanasan sa buhay, doon lang talaga humihinto. Pero hanggat meron kang sitwasyon na akala mo hindi ka na makakalabas, tuloy-tuloy pa rin yung biyaya ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya po, sige po, tayo po ay dadako ngayon sa ating pagkakaloob. Tayo po ay tuwakan po natin ang ating kaloob. Maraming salamat, Ama, sa araw nito na nandito kami, Lord. Marami kaming natutunan, maraming narinig sa amin tungkol sa iyong kabutihan sa buhay ng babaeng bago, Lord, na kung saan talagang meron kaming mga sitwasyon sa buhay na kala mo parang wala ng solusyon, pero nandun pa rin, Lord, yung iyong pagmamahal sa amin na hindi mo hinahayaan na manatili kami sa ganong sitwasyon, Lord. May mga bagay na patuloy na iniisip kami hanggang sa nakaupo kami ngayon, Lord. Pero salamat dahil nandun pa rin yung iyong biyaya at kupala nasa sa amin, Lord, na you continuously remind us of how good you are, how loving you are, Lord.